Nagising na lamang akong iniinda ang sakit sa aking paanan. Maliit na sugat lang naman ito sa dalawa kong paa, pero talagang ininda ko ang sakit at hapdi na nararamdaman ko, lalo na kapag natatamaan. Nakapagpahinga naman ako, ngunit sadyang hindi mawala sa aking isipan ang pag-uusap namin ni Zale. Ganito naman ako palagi, lahat na lang iniisip ko. Ako rin minsan ang may dahilan kung bakit masakit ang ulo ko. Dahil kahit maliit na bagay at wala namang kabuluhan ay iniisip ko pa rin. Pero hindi talaga mawala sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Zale. Talagang pinapakita at idinidiin niya sa akin na may pagtingin sa akin si Harvey. Ayokong maniwala, ayokong umasa. At samantalang si Harvey naman ay may makulit at sweet na katangian. May parte rin ito sa kanyang pagkatao na seryoso. At makikita mo agad sa kanyang mga mata kung galit, malungkot at masaya ba ito. At isa pa, sa pinagkaiba nila ni Zale at Harvey, ay si Harvey sinaktan niya ako, samantalang si Zale kahit kailan hindi niya ako nagawang saktan. Naguguluhan na ako, hindi ko alam ang dapat kong gawin. Kahit pa may pagkakapareho at pagkakaiba sila, kahit pa may nakalalamang at may hindi nakakalamang, ayoko pa rin silang pasahin. Mayroon na lamang akong ilang buwan at pagkatapos noon, ay kukuha na ako ng pagsusulit upang maipadala sa ibang bansa at doon mag-aaral. Alam kong kahit bigyan ko sila ng kahit katiting na pag-asa, ay wala ring kwenta iyon dahil mas pipiliin ko pa rin ang pag-aaral at pangarap ko. Natigil na lamang ako sa malalim na pag-iisip ko nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng aking silid at iniluwa noon ang aking ina. Bumungad sa akin ang mukha ng aking ina na nakangiti at may daladalang pagkain. "Anya, anak, kumain ka na. Kanina pumasok ako dito pero natutulog ka pa, kaya hinayaan muna kita. Siguro ay hindi ka muna papasok dahil tinanghali ka ng gising," sabi ng aking ina. Nagulat ako sa kanyang sinabi at dali-dali kong inabot ang aking telepono na nakalagay sa aking tabi at tiningnan kung anong oras na. Laking gulat ko naman dahil 11:00 na ng umaga at 1 oras na lang ay tanghali na. Agad akong napasampal sa aking noo at hinilot ang aking sentido. Gabing-gabi na rin kasi akong natulog. Dahil galing kami ni Harvey sa ospital, ay gabi na ako nakauwi. Dagdag pa ang pananatili ng dalawang iyon dito kagabi na ikinakasakit ng aking ulo. Napatingin na lang ako sa aking ina na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa aking harapan, hawak-hawak ang pagkain. "Ilagay niyo na lamang po dyan, ma. Kakain po ako." Tatawagan ko lang sila B para ipaalam ako sa aming guro na liliban muna ako ngayon. Pagpapaliwanag ko sa aking ina. Ganon din ang kanyang ginawa. Inilapag niya ang pagkain sa study table ko at lumabas ng silid. Ako mang tatawagan ko na si V pero nakita kong ang daming missed calls at text ng aking telepono. Agad ko itong binuksan at nakita ang unknown number ito. Binasa ko naman ang text at base sa pagkakaalam ko ay si Harvey ito. Dahil naalala kong tinawagan niya ako nung nakaraan at ito ang numerong gamit niya. Napakunot noo naman ako dahil sa mga pinagsasabi niya. Hindi pa ako tapos sa pagbabasa nang biglang may tumawag at nakita kong pangalan ni Zale ang nakalagay doon, kaya sinagot ko ito agad. "Hello, Anya? Are you already awake? Hindi ka ba papasok? Okay ka na ba?" Sunod-sunod na tanong ni Zale sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago ko siya sagutin. Sabi na nga ba't kahit hindi ako pumasok ngayon ay magiging pagod at nakaka-stress pa rin ang araw ko dahil sa dalawang ito. "Kalma, Zale, I'm okay. Maliit na sugat lang. And paper pala, pwede paalam mo kay ma'am na wala muna ako kasi masama ang pakiramdam ko." Paghingi ko ng pabor sa kanya, total tumawag na siya sa akin
ay siya na lang din ang magsabi sa aking guro na liliban muna ako. What? You're not feeling well? Narinig kong pagsigaw niya. Agad naman akong napainda dahil sa lakas ng boses nito. Saktong nakatapat pa naman sa aking tainga ang telepono at halos mabingin ako. Sale, kalma, okay lang ako. I mean, just say to ma'am that I'm now feeling well. Sa tingin mo, maniniwala si ma'am na hindi ako papasok? Kasi may maliit na sugat lang ako sa paa? For sure, hindi maniniwala si ma'am. Pagpapaliwanag ko sa kanya habang nakahawak ako sa aking ulo. Masakit na naman ito. Bakit ba kasi nag-aalala ang mga ito si Sale sa akin? Narinig ko ang paghinga ni Zale at nagsalita ulit siya. Okay, stay safe. I'll go there after school. We have things we need to do. Don't worry, I just need your opinion. Ako na ang gagawa, baka mapagod ka pa. Sagot naman ito sa akin. Gusto kong sumigaw ng malakas pero hindi pwede. Kailan pa talaga ako titigilan ng mga ito? Hindi ba pwedeng magpahinga ako kahit isang araw lang? Alma na sana ako. Pero muli itong nagsalita. Don't worry, I will not let Harvey know that I'm going to your house. Alam kong ayaw mo kaming makita pero may kailangan tayong gawin, Anya. Seryosong pagpapaliwanag ni Zale sa akin. Gusto ko pa rin sanang umalma pero napaisip ako. Tama naman si Zale, kahit pa ayaw kong makita ang pagbumukha nila, ay kailangan ko pa rin gawin ang mga dapat naming gawin. Kailangan kong isantabi ang personal na problema ko at gawin ang mga dapat kong gawin bilang isang estudyante. Bye, Anya. I'll text you later. Paalam sa akin ni Sale at pinatay na ang tawag. Hindi na muli akong nakapagsalita at muli akong nahiga. Kahit pa ilang oras akong nakatulog, hindi pa rin tuluyang nakapagpahinga ang utak ko. Talagang hinahabol-habol ako ng aking mga problema at hindi ako tigilan. Binitawan ko na ang aking telepono at hindi ko na itinuloy ang pagbabasa ko sa mga text ni Harvey. Kahit pa kinikilig ako, ng kaunti ay wala na akong gana dahil paniguradong magdadala na naman siya ng problema sa buhay ko. Siya at si Sale. Tumayo na ako at dahan-dahang naglakad papuntang study table ko at sinimulang kumain. Buti na lang at masarap magluto ang aking ina, kung hindi ay tuluyang nasira ang araw ko. Fried rice with fried egg and 1 piece of avocado toast. Mayroon ding isang baso ng strawberry milk at isang piraso ng mansanas. Sobrang saya ko habang kumakain. Sinulit ko rin ang sandaling katahimikan. Tanging hangin at huni lang ng ibon ang aking naririnig. Kahit patanghali na ay malamig pa rin ang hangin. Nang matapos naman ako ay agad ako naglinis ng katawan. Sobrang sakit pa ng pako, lalo na kapag nababasa ito ng tubig, pero hindi ko na ininda iyon. Pagkatapos ko namang maligo ay agad ako nagbihis. Nagsuot lang ako ng kulay puting oversized t-shirt at black fitted. Agad ko namang binawi ang aking ngiti. Kung ang aking ina ay mahal na mahal ang bulaklak, ako naman ay hindi ito gusto. Hindi ko alam pero ayaw ko ng bulaklak. Siguro dahil may mga alaala ako sa bulaklak at ayaw ko nang maalala iyon. Bulaklak lang naman ang palaging pasalubong ng aking ama sa aking ina sa tuwing umuwi siya sa trabaho. Naalala ko pa ang tuwa at saya na nakikita sa mukha ng aking ina sa tuwing nakikita niya ang bulaklak na daladala ng aking ama. Huminga ako ng malalim at bumalik na ako sa aking silid. Tiningnan ko naman kung anong oras na at nakitang 1:00 pa lang ng hapon. Sobrang tagal ng oras at unti-unti na akong nababagot. Kinuha ko na lamang ang aking mga libro at nagsimulang magbasa at mag-review para naman may magawa ako at malibang ko ang aking sarili. Habang nagbabasa naman ako ay biglang pumasok sa aking isipan sila Harvey at Sale. Paniguradong kung sakaling mag-away man ang dalawang mokong na iyon ay walang aawat sa kanila.
Tumingin na lamang ako sa itaas at tinitigan ko ang kisame. Bakit ba kayo mag-aaksaya ng oras sa babaeng katulad ko? Hindi naman ako katulad ng mga babaeng nagkakagusto sa inyo. At isa pa, hindi rin naman lalaki ang priority ko. Kahit pa maging nobyo ko ang isa sa inyo ay iiwan at iiwan ko pa rin kayo. Saad ko naman habang nakatingala sa kisame. Muli naman akong tumingin sa orasan at tiningnan ko na ako kung ano ang oras. Nakita ko doon 3:00 na ng hapon. Bumaba naman akong muli upang kumuha ng maiinom na tubig. Pumunta ako sa kusina at binuksan ang ref at kumuha ng tubig. Napansin ko naman na wala na ang aking ina. Agad namang tumunog ang aking telepono. Udyat na may nag-text sa akin, kaya agad ko itong binuksan. Anak, umalis ako dahil bibili ako ng groceries. Basa ko sa text ng aking ina. Dali-dali kong binaba ang aking telepono at binuksan agad ang refrigerator at kinuha ang red velvet cake na gustong-gusto kong kainin. Kapag kasi andito ang aking ina, ay hindi niya ako pinapayagang kumain. Nalaman niya kasing sasali ako sa pageant. Matagal na niyang gustong sumali ako sa mga ganoon. At ayaw ko naman dahil nagmumukha akong bata, bulinggit sa liit ko. At dahil nalaman niya na sasali ako, ay ayaw niyang masira ang figure ko. Agad kong nilantakan ang cake. Sa unang tikim ko pa ay napapikit at muntik na akong mapatili sa sarap. Tiyak na pagagalitan ako ng aking ina. Ngunit wala akong pake. Dahil sa oras na dumating siya, ay huli na ang lahat. Baka maubos ko na itong buong cake. Kahit ako lang mag-isa. Halos nangalahati na ang cake nang marinig ko na may kumakatok sa aming gate. Agad ko namang tiningnan ang aking telepono at napagtanto kong si Sale na ito. Kaya dali-dali akong tumayo at pumunta sa gate. Sa sobrang pagmamadali ay halos matapilok na ako. Agad kong pinuksan ang gate, nahingal na hingal. Habang binabawi ko ang aking mga paghinga, napansin kong hindi lang 2 paa ang nakikita ko, kundi 4. Dahilan para mapaisip ako. 4 ang paa ni Zale? Umiling ako at agad na itinaas ang tingin ko at tumambad sa pagmumukha ko ang mga mukha ni Zale at Harvey. Nagtataka ang mga ito at pawang nakakunot ang mga noo. Binaliwala ko naman ang pagtataka dahil sa mga mukhang pinapakita nila. Patay, 2 na naman silang nandito. Paniguradong nag-uunahan ang 2 ito para lang makapunta sa bahay. Sabi ko na nga ba, ang tanga ko naman para hindi maisip na hindi pupunta rito si Harvey. Nanlumo na lamang ako. Grabe talaga ang 2 to. Wala talaga sa kanila ang gustong malamangan. Pareho silang palaban. Ay niya, bakit ang dungis mo? Bungad na tanong naman ni Zale. Bakit wala kang suot na tsinelas? Tanong naman ni Harvey. Bakit ganyan ang suot mo? Mukha kang bata, ang liit-liit mo sa damit na yan. Saad naman ni Zale. Bakit gulat na gulat ka, Anya? Tanong na naman ni Harvey. Nasa harapan ko na sila ngayon. Sila ang magkatabi at ako naman ang nasa kabilang linya ng lamesa. Sa madaling salita ay nasa harapan din nila ako. Tahimik lang silang kumuha ng cake at tahimik din silang kumakain. Samantalang tahimik na tinitigan at pinagmamasdan ang bawat galaw nilang 2. Pansin kong iba ang galaw nila ngayon. Hindi sila masyadong masungit sa isa't isa at hindi sila nag-uunahan. Para bang kalmado lang sila. Natapos na silang kumain at nilinis ko na ang lamesa. Doon na rin ako nagsalita para basagin ang katahimikan na kanina pang namamayani. So bakit nandito ka, Harvey? Tanong ko naman kay Harvey. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo nito. Chuhars, Anya. Isn't obvious? I'm here to take care of you. Saka di natin alam baka kung anong gawin sa'yo ni Zale. Baka mamaya agawin ka niya sa akin. Taas noong sagot sa akin ni Harvey. Shut up. He heard I was going here. So he went here too.
Hindi ko na siya napigilan dahil ayaw niyang magpapigil. Trust me, Anya. I did my best to stop him. Sabi naman ni Zale habang seryosong nakatingin sa akin. At si Harvey naman ay nakakunot noong nakatingin sa kanya. Akmang aalma pa si Harvey. Pero agad na ring akong nagsalita. Alam kong masyadong madaldal itong si Harvey at hindi siya titigil. Talaga? So nag-usap kayo? Takang tanong ko naman at si Harvey naman ay napatingin na rin sa yehey, pasigaw ko naman. Dahil sa tuwang nararamdaman ko, agad namang kumunot ang mga noon nila at agad din akong nakaramdam ng hiya. Para akong bata. I mean, that's great, right? Let's start right away. May gagawin tayo, di ba, Zale? Saad ko habang may nakangiti sa aking labi. Harvey is helping us, Anya. Our teacher said he will be part of us. Walang ganang sagot ni Zale, ngunit pinipigilan niyang sumimangot ang kanyang mukha. Napatingin naman ako kay Harvey at kitang-kita ko ang malawak na pilyong ngiti nito. Yeah, because I have good grades. Isn't great? Madalas na rin kitang makasama, Anya. Mapang-asar na saad naman ni Harvey para asarin si Zale. Napailing lang ako. Nagsimula na kaming mag-usap sa mga bagay na dapat naming pag-usapan.